Ang Pilipinas ay sinasabing merong nakaupong ginto ng yaman na maaaring magbangon sa ating ekonomiya. Sinasabing mga nakatambak na langis ng ating lupa na kayang magpabago ng ating bansa. Kaya't nang walang ibang salita pa, simulan na natin. Totoo ba na merong langis at gas sa Pilipinas? Ang maikling sagot ay oo. Malamang na higit pa sa sapat upang matugunan ang pangangailangan ng domestic market at may natitirang ibenta sa ibang bansa. Ang mga mineral, sakahan, kahoy, baybaying lugar at buhay sa dagat ay ilan lamang sa mga bagay na marami sa Pilipinas. Iniisip na ang yaman ng bansa ay nagmumula sa kanyang likas na yaman na tumutulong sa patuloy na paglaki ng gross domestic product nito. Ipinakikita na ang mga deposito ng fossil fuel ay matatagpuan sa maraming iba't ibang lugar sa buong mundo sa aspeto ng haba at lapad. Karamihan sa mga dinadiskubring deposito ng hydrocarbon ay nasa mga islang kinasangkutan ng Spratly Group. Ibig sabihin nito ay nakaupo ang Pilipinas sa isang bundok ng ginto na sapat upang maipalabas ang bansa mula sa kahirapan. Iniisip na posible ring ang mga deposito sa hilagang lalawigan ng Cagayan, Saragay Gulf sa Bicol, sa tabi ng baybayin ng Mindoro, sa Bagong Palawan Block, Hilagang Sabu at sa Cotabato Basin. Ang ilan sa mga langis at gas ay matatagpuan sa di pinagkakasunduang Spratly Chain of Islands kung saan nagmumula ang natitirang supply ng langis para sa bansa. Noong 2018, natuklasan ng Department of Energy at ng isang kontraktor mula sa China International Mining Petroleum Company Limited ang tinatayang 27.93 milyong bariles ng langis sa Alegria, Cebu. Tinatayang 12% ng halagang ito ay 3.35 milyong bariles ng langis ang maaaring mabawi. Ang natitirang reserbang natural gas sa lugar ay angkla sa halagang 9.42 bilyong cubic feet na may hanggang 6.6 bilyong cubic feet ng gas na maaaring gamitin. Halos 70% ng kabuuang tinatayang reserba ng gas ay nagmumula sa natuklasang ito. Kahit na ang mga deposito ng langis ay matagal nang naroon, wala pa ring nag-aaksaya ng panahon sa kanila. Nakakalungkot ito dahil sana mas mabilis lumago ang ekonomiya ng bansa kung naggamit lamang ang yamang ito ng langis. Kung ang mga likas na yaman na ito ay magagamit, hindi na kailangang magbayad ng napakamahal ang Pilipinas para sa langis mula sa ibang bansa. Sa katunayan, ang bansa ay maaaring maging isang tagapagluwas ng mga produktong petrolyo at mag-alok ng paraan upang pigilin ang pagtaas ng presyo ng gasolina tuwing linggo na walang pagpigil. Sinabi ni Eldon Jean Demenzo, isang retiradong piloto at dating Deputy Commander ng 3rd Air Division ng Philippine Air Force sa Zamboanga City, na ginawa niya ang maraming pananaliksik para sa kanyang thesis habang siya ay nasa militar pa at nag-aaral sa isang advanced course sa Command and Staff College ng PAF sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sinabi ni Demenzo na ang malalaking reserba ng langis ng Pilipinas ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Reed Bank na siyang pinakamalaki sa lahat at sa Mischief Reef na matatagpuan sa mga isla ng Spratly o Caliana. Mukhang may isang bulag na nagmamay-ari ng isang tambak na ginto ang Pilipinas. Ganon ang kalagayan ng bansa. Ang exclusive economic zone ng bansa ay umaabot hanggang 200 milya at iniisip na meron itong hydrocarbon resources na nagkakahalaga ng 26.3 kwadradong trilyong dolyar na maaaring mabawi. Sinabi ni Demenzo na ito ay sapat na upang maiangat ang bansa mula sa mga siglong paghihirap at kawalan ng pag-unlad. Maraming langis ang Pilipinas na hindi pa nagagamit na maaaring nagpatibok ng pansin ng China at Estados Unidos. Sa katunayan, maraming infrastruktura ang sinimulan ng China sa mga Spratly Islands na isang grupo ng mga islang pinag-aagawan ng Brunei, Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Ayon sa pananaliksik ni Demenzo, ang dami ng mga hydrocarbon deposit sa Pilipinas ay maaaring higit 26.3 trilyong dolyar. Ito ay dahil kamakailan lamang natuklasan ang reserbang langis sa Sulu sa Celebes Sea na matatagpuan sa Pilipinas. Sinusuportahan din ng iba pang mga pinagmulan tulad ng isang ulat mula sa Ministry of Geology and Mineral Resources ng China ang impormasyong nakuha ni Demenzo.
Halimbawa, ang ulat na nagsasabing ang mga depositong langis sa mga Spratly Islands ay maaaring umabot sa 17.1 bilyong bariles na higit pa sa reserbang langis ng Kuwait na inaakalang 13 bilyong bariles. Ang Kuwait ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo. Mula noong natuklasan ng langis sa ilalim ng dagat noong 1970s, ang mga islang Spratly ay naging malaking usapin. Ang Pilipinas kasama ang China, Taiwan, Brunei, Malaysia at Vietnam ay nagpahayag ng claim sa mga isla sa Spratly chain. Nang sumapit ang taong 1978, noong si Ferdinand E. Marcos pa ang Pangulo ng Pilipinas, siya ay lumagda ng Presidential Decree 1596. Kasama rito ang ilang mga isla sa Calian Group upang patatagin ang claim ng bansa sa mga islang mayaman sa mineral. Ang ilalim ng dagat ay mayaman sa mga mineral at polymetals tulad ng ginto, pilak, bakal at nickel, bukod sa langis at natural na gas. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Noong 1979, may kasalukuyang kalihim ng depensa na si Juan Ponce Enrile at ang author na ito ay nakakita ng mga mayamang pangingisdaan sa Spratlys. Noong mga panahong yun, tinawag ang Spratly na The Porcel Islands. Sa panayam, ipinahayag ni Nemenzo kung gaano kahalaga na modernisahin ang sandatahang lakas ng Pilipinas, lalo na sa pamamagitan ng pagbili ng mga multi-role fighters na may cutting-edge na teknolohiya upang magpatrolya at protektahan ang hangin at espasyo ng bansa na doble ang haba kumpara sa Estados Unidos. Dagdag pa niya, ang mga Pilipinong teknokratiko ang dapat manguna sa pamamahala ng proseso ng paghahanap ng langis sa mga lugar na ito, na isang pagsisikap ng Pilipinas at mga internasyonal na kumpanya. Sinabi ni Nemenzo na hindi tayo dapat manatiling walang kaalaman tungkol sa paggamit ng ating mga yaman. Ayon sa Secretary of Foreign Affairs, bahagi ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc at hindi ito maaaring hiwalay dito. Ito ay nasa lalawigan ng Zambales sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa munisipalidad ng Masinloc. Ang Bajo de Masinloc ay isang grupo ng mga bahura at bato na mga 124 nautical mile ang layo mula sa pinakamalapit na baybayin ng Luzon at mga 472 nautical mile ang layo mula sa pinakamalapit na baybayin ng China. Ito ay nasa 200 nautical mile na exclusive economic zone at 200 nautical mile na continental shelf ng Pilipinas. Noong 1734, isang paring Hiswita na nagngangalang Pedro Murillo Velarde ang naglathala ng isang mapa ng Pilipinas na tinatawag na Carta Hydrographica Ecographica de las Islas Filipinos. Itong mapa na ito ay tinuturing na isa sa pinakamatanda at pinakatumpak na mapa ng lugar na nagpapakita ng Bajo de Masinloc ay bahagi ng lalawigan ng Zambales. Ang Alejandro Malaspina Expedition ay gumawa ng isa pang mapa noong 1792. Ito ay inilathala noong 1808 sa Madrid, Espanya. Sa mapa na ito, ipinakita rin na ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng lupa na binubuo ang Pilipinas. Sa mapa na ito, makikita kung paano nakarating ang Malaspina Expedition sa shoal at kung paano ito inikutan. Ang census ng Pilipinas noong 1939 ay kasamang isang atlas na may kopya ng mapa na ito. Ang Mapa General Islas Filipinas Observatorio de Manila ay ginawa ng United States Coast, ang Geodetic Survey noong 1990. Ito ay isang pangkalahatang mapa ng Pilipinas. Sa mapa ng Pilipinas, ipinakita rin ang Bajo de Masinloc. Bagaman kamakailan lang binili ang sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga bagong F-50 jets mula sa South Korea at ilang mga bagong helicopter at iba pang mga armas bilang bahagi ng programa nitong pagkamodernisa. Malayo pa rin ito mula sa isang taon na ang nakalipas kung saan merong mga Squadron F-5, F-86 at F-8 supersonic fighter planes ang militar at mga 140 na helicopters at ilang mga naval warship sa kanilang arsenal. Umaasa tayo na matatapos ang programa ng AFP modernization mula noong 1995 na aprobado ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo na nasa pwesto noong panahong yun sa panahon ng Pangulong Rodrigo R. Duterte. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa potensyal nito para sa ating bansa? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo.
Ito po ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.